mawalan ng isa pang kapatid sa buhay. 43 kami po. Ha? 43 kami magkakapatid. Marami na akong kapatid na namatayan. Kung mababawasan pa ako ng isa na hindi makikipag-usap sa akin, kaya kong tanggapin. Reaction po sa sinabi ni Ian. Ako po ay kanina nasabi ko na si Pare Roy, dating governor, dating congressman, dating vice governor, may pahinggitan niya, may prinsipyo niya. Kung ang gusto mong malaman ay baka iwan ko din siya. Hindi po mangyayari yun. Kasi ang ugali ko, hindi ako nang iiwan. Sa mga experience ko, ako ang iiwan. Kaya po ina-assure ko po ang mga nagmamahal ni Pare Roy sa mga uklod, sa lahat, makakaasa po kayo. Makakaasa po kayo. Hindi po iwan ni Egeteriano si Pare Roy. Ang sabi ko ba, kukunin ko siyang advisor pag ako'y nasa Kapitolyo. Dahil naniniwala ako sa kanyang galing at kakayahan. Nagkalaban po kami ang 2010. Wala akong sinabi o nabanggit na masakit na salita against sa kanya. Kasi 2004 nagkasama kami sa kanya, iniidolo ko siya. Dahil ang pagkalalaki niya, ang pagkatao niya ay hinahangaan ko. Kaya kung meron ako ngayong katangian na gano'n, may panindigan, may prinsipyo, may isang salita na manakaya sa aking kumpare, sa dating governor. Kaya po, muli sabihin ko sa inyo, wala kayong, ang sasabihin ko lang ay puro pasasalamat kay Pare Roy at tiwala niya sa Egeteriano at sa grupo Bonipino. Maraming salamat. Okay, maraming salamat po sa reaksyon. Gobernan. At isusunod ko po si Ms. Mita Montenegro ng CCTV sa ating CNTV, sorry. Hello po, good afternoon. Hindi ako tinatawag po ng CNTV. Ang tanong ko po, Sir RTJ, sa una po ninyong paglabas kasi sa Facebook ay lumabas po yung mga negative at pambabash po sa inyo. Ano kaya ang reaction ninyo? Kasi po ito ay against sa inyong kapatid. Hindi lang po kami nakapag-reaction sa ito. Nung lumabas po yung tinaas ko yung kamay niya, marami po ang nagbabasa sa akin. Ang reaction ko po dyan, normal lang yun sa mga taong dating galit ni Egay. Yung po mga nagbabas sa akin. Dati nang galit yun kay Paring Egay for one reason or another. Pero tingnan naman po ninyo, teka, bago ko yung mga tingnan po ninyo yung mga nagbabas. Tignan po ninyo yung profile. Puro nakalak. Puro nakalak. Puro purus. Pero yung mga positive na nagsabing, RPJ, unasan ka, banyan ko. RPJ, mahal ka namin. RPJ, tama yung ginawa mo. RPJ, nasa tamang na ka. Buksan mo yung global. Makikita mo may address. So, yung mga sinasabi yung nagkakabas, palain, Tanong ko lang din po, kung gaano katagal mo kayo magsasama, alam mo namin mga kapatid kayo, paano mo
kung sakaling dumating yung araw na kahit si Senator Padilla po, makiusap po sa inyo na kayo ay sumama ulit sa kanya. Alam mo masama sa ugali ng mga pamilya. Puro kami mayayabang. Mayabang kami. In the sense na pag kami may binitiwang salita, pinangangatawanan namin yan. Mas di ano ba yan? Si Dong, si Ricardo, lagi yung sinasabi, meron na ako sa salita. Ang sagot ko naman, ma-and-man. Yung panahon na yun, isa lang ang sasabihin ko sa kanya. At kung makakausap ko siya ngayon, sabihin ko sa kanya, makikipag-usap sa iyo. Ang kuya mo kung sasagutin mo, yung dalawang katanungan. Una, sino kakilala mo, kaibigan mo, kapatid mo, ang nakisama sa iyo, nakagaya ng panakisama ni Roy Padilla Jr. sa iyo. Pangalawa, ano ang nagawa mo o nagawa ni Padilla ni RPJ sa iyo para magaling siya ng ganyan at ipagpalit mo ang kandidatura niya sa isang walang kapanapanalo mga kandidato ng Kongreso. Pagka nasagot niya ng ayos, kakakusapin ko siya. Pero maniwala ka sa akin, hindi niya sasagutin niya. Kasi, kagaya ko, mayabang din siya. Pero nakasimple yan lang eh. Okay, ang susunod na tanong, kung revidahin, Kadeno Bumakay. Kadeno. Magandang hapon po, Governor PJ. Mukhang mas matanda na ako sa inyo ngayon. kasi sabi nga ni Sir Jonathan de los Santos, parang hindi niya nagbago si RPJ. Parang mas matanda pa tayo kasi sa kanya. Si RPJ po, nasubaybayan ko po lahat ng termino ni RPJ. Wala nang maging governor, lahat ng governorship niya, pinanuod ko po. Congressman, Vice Governor, and talagang si Governor Padilla, sabi ko nga kay Kuya Italiano, pag nagsalita yan, may isang salita yan. And kahit na si Governor Padilla ay nagmumura sa harap ng publiko. Actually, may minumura sa San Vicente dito eh. Magugutan na pa ni RPJ. Councilor, pero pagkatapos ng eleksyon, panalo pa rin si RPJ. Ibig sabihin, kung ano si RPJ, tanggap ng tao sa Camarines Norte. Pero ang tanong ko po, yung tanong na kasi ng iba. Iba na po ang tanong ko. Magkasama po kayo dati na itong si Gobdong Ricardo Padilla or Gobdong Padilla. Hindi niyo ba napagpapayuhan? Kasi ang politiko po, pag gumagawa ng mga pangako, sama-sama gumagawa at ito ang nasabihin mo. At tulad ni Tipuco, si Tipuco po pag gumagawa ng pangako, kaharap si Jojo Unico. Pag sinabi ni Atoy na hindi ko kayang gawin yan, talagang hindi niya tinatanggap yung Jojo Unico, katulad ng suggestion ni Unico noon, ipangako umuha niya Ninong, itong pagasbas, idiretso natin sa Mercedes. Sabi ni Atoy, baka hindi ko niya magawa ito. Kasi kaharap ko ako eh. Sabi naman yung isa pa, buhay pa yung isa eh. Di, pag hindi mo nagawa, sabihin mo, next time, gagawin na natin, pangako mo na lang. Si Atoy, pag hindi na talaga kaya magawa, hindi talaga niya pinapangako. Panahon po ninyo ni Gobdong Padilla, hindi nyo ba inawat man lang na, Dong, huwag mo pangako itong ganito, huwag mo ipangako itong ganyan, pagkat hindi mo magagawa yan. Hindi nyo ba siya pinayuhan sa mga ipinapangako niya? Sangkatin ba po? Even groundbreaking, International Airport sa Lara, ginawa po niya, hindi ng pangako. Pati groundbreaking, although hindi pala niya kayo gawin. Alam niyo, isa sa ugali ni Ricardo, hindi mo siya masasabihan. Hindi yan tumatanggap ng panukala. Hindi yan natanggap ng panukala o galing sa'yo. Maaaring tumatanggap ng panukala pagka tinanong ka.
tinanong ka, halimbawa, meron siyang pipirma, tatawagin niya ang abogado. Attorney, makakulong ba ako dito? Pag sumagot ng hindi, tanggap niya yung panukala. Pero magpanukala ka, lang nga naman, pumapasok ka dito, lumalabas dito. Although, meron akong isang panukala na sinunod niya. Nung magkasundo pa kami. Sumunod siya sa akin doon. Anong panukala yun? Yung proposed overpass mula sa SM hanggang sa Daet Elementary School. May proposal noon, tandaan niyo, di ba? Sinabi ko yan sa kanya ako doon. Pagka yan ay tinuloy mo, Adios Patria Adorata buhay mo. Ang politika mo tabigan. Why? Tignan mo nga kung nangyari sa Avenida Rizal. Mula monumento hanggang doon sa Carriedo. Lahat ng negosyong dinaanan ng LRT tigpak. Ngayon kako, mula doon sa SM hanggang doon sa Daet Elementary School, yung maliliit na negosyo na ngayon sisihap-sihap dahil sa SM, tuluyang makakamatay lahat dyan. Eh, ang problema mo dyan, ako tol, puro kainchika niya. Puro Chinese community. At yung Chinese community, kahit paano, may puwersa sa dahil kahit paano. Yun, nagsunod siya sa akin doon. Napilitan siya sunod. Siguro, nakita naman niya sa akin tao. So, next, go ahead. Okay. Susunod po si Sir Jose Antonio Santos, Congregated Diet. And next, Dr. Nito niyo, radyo natin sa Magandang hapon po kay Governor RPJ at kay former Governor Eli Caliado. Nasubaybayan ko rin ho yung panahon ni RPJ. Kasi nung unang itinapon ako rito sa Camarines Norte, sa Bombo Radio DCDX dahil kung natatandaan po ninyo, kayo yung governor that time, yung pagpasok ko na naging station manager din po ako dito sa Daet Camarines Norte. Kaya kilala ko si former Governor RPJ na meron talagang isang salita. Ngayon matanong po ho kayo, dahil kilala nyo ho talaga, sa lahat dito na nandito, mas kilala nyo si Dong Padilla dahil kapatid po ninyo at nakasama po ninyo ng matagal. Sa scale of 1 to 10, bilang naging gobernador ng Camarines Norte, paano po ninyo i-relate si Dong Padilla? In a scale of 1 to 10, at bakit? 1 to 10, 3. Bakit? Wala namang nagagawa eh. Puro pangako nga. Ang maganda, alam mo yung hindi maganda eh. Ito sa totoo lang. Ang hindi ko nagugustuhan sa administrasyon ito ni Ricardo. Pupunta sa Manila, kakausapin si Secretary Pulano. Pagbalik dito, magre-report. Nakakausap ko na si Secretary Pulano, approve na yung project natin, sisimulan na yung project natin, meron ang pondo yung project natin. Walang pinuntahan sa Manila. Si Ricardo, na kinausap niya, Secretary, Senador, o kahit na sino na may numero, na hindi siya bumalik dito na negative ang resulta. So, sa dami ng sinabi ng approve project sa mga senador, sa mga cabinet secretary, bakit hanggang ngayon? Wala pa tayong nakikita. Di ba? Gagalin mo lang. Yung mag-issue, kung sinabi niya, pinag-aagaw pa kayo, sabi ni Rosemary, kanya, sabi ni Joe, kanya, sabi ni Robin, kanya. Ngayon, nakakadalawang poste pa lang. After 3 months. After 3 months, dalawang poste pa lang na ikakabit. Ay, hindi ako nagbibiro, hindi ako nagdalawa. Yung panahon ko, magawa ko ng tulay. 6 na oras, 6 na buwan, tapos yan. Pero ito, tatlong buwan na, dalawang poste pa lang na ikakabit. O yun ang kasama ko na.
pilit din po nilang pinababangko si Dong Padilla ngayon. Dahil pilit nilang idinidikit na si Dong Padilla daw ay siguradong may direksyon. Naniniwala din po ba kayo doon? Lalo kung pwede kang maisama sa Guinness Book of World Record yung kapatid ninyo bilang may maraming groundbreaking ceremonies. Na puro groundbreaking. In fact, yung airport na naman huyatan natin, may another round na naman daw ng groundbreaking ceremonies. Reaction po rin. Yun ang mga sinasabi ko. Ang nagsasabi lang doon, na kay Governor Dong, siguradong may direksyon. Yung mga taong nakapaligid sa kanya na nakikinabang. Yan ang mga taong nakikinabang lang sa kanya. Pero yung mga taong matatalino na mga taga-Camarines Norte, nagtatanong na, bakit kanya ang nakikita natin ay puro groundbreaking? Convention Center, groundbreaking sa Manti. Pabahay Project, groundbreaking sa Manti. Groundbreaking sa Mercedes. Power plant sa Jose Pangaliban, groundbreaking. Export processing zone sa Tarap, groundbreaking. Basa niyo ang katotohanan, ang katapatan, ang kanyang mga sinasabi. Kaya, yun tanong mo, kung naniniwala ako na itong may direksyon, ang tingin mo, kedong walang direksyon. Okay po, satisfied to the answer? Sir Jo. Susunod po si Otto Tulyao ng radyo natin sa Telena. Mapagpalang hapon po sa ating magiting na former Governor PJ at sa ating magbabalik na Gobernador, Gov. Egay. Ito po ang katanungan mula po sa aking Facebook Live ng ating mga kababayan. Yung daw pong utol po ninyo, nakasalukuyang Gobernador ngayon dito sa Lalawigan, ay marami pong maipangako dito po sa ating lalawigan, kaya siya po ay nanalo. Sa tingin daw po ninyo, sa libo-libong ipinangako ni Governor Do, alin daw po kaya doon ang kaya niyang tuparin? Di po, si Sir PJ po. Ang tanong mo ay dinami-dami ng mga ipinangako. Ano ang pwedeng matupad sa sinabi at ipinangako ni Ricardo Padilla? Opo. Mia! Hora! Dote! Sir, masasabi ko na po, mako-conclude ko na, hindi po pala ako masacyberlider na hindi talaga kayang gawin ni Governor Tom Padilla yung mga pinagagawa niya. Yun lang po, maraming salamat. Thank you. Hora talaga! Isang simpleng sagot, tamang sa ulo, tingin sa kaliwa, tingin sa kanan. Lahat po agad ang tamang kasagutan. Susunod ko na magtatanong from BBC News, si kasamang Lino Malabanan. Magandang hapon po sa lahat, Congressman RJ, magandang hapon po. Ano po masasabi ninyo mukhang nananahimik itong si Governor Padilla sa isip po ng paglipat po ninyo sa Mindanao? Ano ang masasabi ko Sa kanya pong pananahimik, Congressman, Ha? sa kanya pong pananahimik, hindi po siya nagpapaliwanag, hindi po sa paglipat po ninyo sa Mindanao. Naintindihan niya po. Magalan mo. Magalan mo kasi lang mo. Okay. Ha? Sige po. Congressman, magandang hapon po. Okay. Magandang hapon. Ano po ang masasabi po ninyo sa pananahimik, ano po, ng inyong kapatid na si Governor Dong Padilla sa paglipat po ninyo sa Tindoa? Ano ang Masasabi po ninyo sa pananahimik ni Governor
Gong Padilla. Sa pananahimik, Sa issue po, paglipat po sa dito sa pananahimik, Delgado Padilla, sa mga kaganapan ngayong panahon, ang masasabi ko, wala siyang masasabi. Sa totoo lang, kaya hindi siya makasagot. Alam niya na ang lumalabas sa bibig ko, katotohanan at pawang katotohanan lang. Siguro, Governor RPJ, sa palagay po ninyo, sino po ang, saan po papalit si Senator Padilla o Pete Padilla? Sa inyo po ba o sa kapalit po si Governor Padilla? Definitely, sasama yan kay Ricardo Padilla. Simple lang yan po. Pareho silang incumbent. Ha? Pareho silang incumbent. May mga transaksyon yan. Ano na tayo? Senador, magbababa ka ng pera doon sa gobernador. Ha? Pagdating ng eleksyon, bibitawan mo, teka. Very good. Teka mo. Parehong nangyari. Parehong incumbent. So, pagbigyan natin si Robin pagdating yan. Ha? Binibigay ko na si Robin